Hello guys, magandang araw sa inyo. Yan, nandito kami sa Bermosa, dito sa Imus, Cavite. So nakita niyo yung montage ko. Kasi ngayon ko lang may compare actual ang Sagmit K3 at saka Sagmit K2. So ito na yun. Yan. Ito ay, dito na mahulog. Yan, so ito yung Sagmit K2 na gamit ko sa tactical at saka yung Sagmit K3. Yan, Saglit K3 to na nasa forever niya, no? Meron akong bike check video nito. Abangan niyo na lang sa susunod na video. So ito muna ang yan. Comparison, no? Sa atin kasi, since na nakakabit na sa bike, hindi ko kasi matitimbang to yung mismo fork. Ito kasi natimbang ko na to eh. Meron akong vlog before. Itong Sagmit K2. Doon pa pala ko yung titinin dyan sa cycle part. Ang timbang kasi nito, under 800 grams, 797, 798, ganun. Ito naman, since na tapered to, mas maraming material. Although tingin ko mas pogi ito kaysa dito eh. Tsaka ito talaga yung babagay sa tapered na head. So, kaso nga lang, since na mas maraming material yan, medyo may kabigatan ng konti, siguro mahigit 800 grams yan ito. Yan. Kasi nung 2022 o 2023 meron akong vlog nito eh, yung Sagmit K3. Pero universal size pa. Wala pa ako na wala pa akong nakikita na dedicated na 27.5 na K3. So ngayon lang ito. Natsambangan ko lang si Idol Andre na yan pala yung rigid fork niya. Yan, so i-compare natin yung yung sa itsura. Kasi yung material nito, alam ko, pag isang sagmit, parehas lang naman ng aluminum 7005 eh. Parehas din na na 27.5 na hindi suspension corrected. Ang i-compare na lang natin yung itsura tsaka yung clearance ng gulong na pwede dito sa gulong na to. Sa sa rigid fork. Yan. So pwede pa natin pagtabi na, idol. Yan, pahawak ito lang. Itayo natin. Yan. Yan, so ito yung hindi ko talaga ang aking mahiwagang panukat. Kasi mukhang mataas to kasi dito kasi malaki yung gulong eh, 2.1 to. Ito kasi 1.9 lang to na 29er. Although parehas lang naman na 29er. Pero kung titingnan natin, mukhang mas maikli yung dito sa part na to kaysa dito. Mukhang mahaba ito eh. Kaya tingin ko yung crownlet nito mas mahaba. Yan, mas mahaba yung crownlet niya kaysa dito. Ganyan. Then parehas naman to na quick release. Yan, parehas na quick release. Then syempre since na tapered to, mahaba makapal to. Yan yung factor na nagpabigat kasi nga more material. Pero mas pogi yan kaysa yung ganito. Kasi yung ganito naka-design sa non-tapered yan. Yan, parehas na may butas. Then tingnan natin yung side view. Yan, sa side view naman, mukhang mas malapad pagdating sa tip nito. Tip, ibig sabihin yung dulo, no? Mukhang mas malapad dito. Mas malapad yung tip ng K2 kaysa dito. Ito kasi yung K3, mukhang may pagka-triangular shape to eh. Pero medyo bladed din. Yan. Ito, di ba ito, mas makipot ng konti yung tip kaysa doon sa K2. Bumawi naman doon sa tuktok dito. Medyo mas malapad yan kaysa dun sa K2. Ayan. And yung isa pa ano pa yung pagkakaiba? Yan, parehas naman na smooth weld. Yan, parehas. Mas maganda na nga ngayon yung maganda na nga ngayon yung Sagmit na nilalabas ngayon, di katulad nung mga sinauna. Ito kasi bago labas nila, okay na okay. Yan, so yun yung sa itsura, no? Yan sa itsura. Yan yung difference ng K2 at K3. Kasi nga ito, pang non-tapered. Ito kasi tapered. Then yung timbang nga, tingin ko mas mabigat to. Magre-research ako kung meron ako mahanap, kung ano yung timbang nito, lalagay ko sa screen. Basta itong K2, ano lang to, under 800 grams. Ito, tingin ko, mahigit 800 grams to.
Yan. Hindi naman aabot ng 100 grams na difference. Siguro mga 30 to 50 grams lang siguro ang idadagdag. Yan. So, next naman yung ano, yung tire clearance, no? Kasi itong sa akin 1.9. 1.9 mga siguro mga ano to, mga siguro 4 o 3 and a half mm yung clearance. Then ito naman ano naman to, may knobs kasi kaya umabot lang 2. Siguro kung may knobs yan, 1 lang yan. O wala pa, gabuhok na lang. So try natin pagpalit natin yung gulong. Ayan guys, napag-swap na namin yung dalawang gulong namin, yung front tire. Ayan, ito yung Sagbit K3 na nakano na, contact urban na gulong ko. Yan namang K2 na sa akin, yan kay ano na, kay Andre na gulong na CST All Terrain. So tingnan natin muna dito sa fork ko. So as you can see, ganoon din, parehas lang. Parehas lang yung clearance, siguro mga 2 mm. Yan. So, di lang pantay paglalagay ko, no? Pero mga ganyan din yan, 2 mm. So, yung blade length niyan, parehas lang. Parehas lang yung blade length. Ibig sabihin yung blade length mula dito hanggang dito. Nagkakaiba lang doon sa crown length. Mas mataas nga lang yung crown length nito. Yung blade length parehas lang kasi kasi ito, parehas lang yung clearance eh. Malit lang, mga 2 mm siguro. Yan. Yan, dito naman sa mga gusto mag-contact urban na nakasagbit K3 na 27.5. Yan itsura, no, pogi, no. Tingnan natin yung clearance. Yan, pwedeng pa, no. Ito kasi sa K3, pwede pa dito yung 2.0 tsaka 2. Ay, di wala pa lang 2.1 na ano, contact urban hanggang 2.2. Yung 2.2, medyo okay pa siguro kasi slick tire naman yun, walang knobs eh. Pero 2.2 na XC tire, hindi na po pwede. Matutulod kayo dito. Matutulod kayo dito. Yan, pag may knob sobrang liit. Ito kasi, since na slick tire, wala namang knob. Siguro 2.2 pwede, pero pinaka-safe 2.0. 2.0 yung pinaka-safe. Yan, ganun din ang clearance yan sa, ano, katulad sa Kito ko. Siguro mga ano rin, mga 4 to 5 mm ang clearance. Parehas lang. Yan. Yan, so yan yung ano nan, yung comparison natin ng Sagbit K2 tsaka Sagbit K3 na parehas na 27.5 non-suspension corrected. Yan, no, so parehas naman na pogi yan. Ano nga lang, yung kasing Sagbit K3 pang ano nga, sabi ko kanina, pang tapered na frame, tsaka itong K2 pang non-tapered. So although na pwede, di ba meron namang adapter niyan? Meron. Pwede naman i-swap yan eh. Yan, pwede naman i-swap yan kasi may mga adapter na, no? Kaso nga lang, additional gastos, additional ano pa. Mahal din yan. Mahal din yan eh. Additional gastos, tapos additional din na bigat kasi additional material. Yan. Sa mga ano lang naman, sa mga trip na gustong gumamit ng mga adapter, pwede naman. Pero dagdag bigat ka. Yan, hanggang dito na lang. So, abangan niyo yung aking bike check na video ni Idol Andre. So hanggang dito lang, maraming salamat sa inyo panonood. Don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo guys. Maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.